Ngayon pong nalalapit na buwan ng October ay inaasahang magiging isang napakahalagang buwan para kay Ripple at kay XRP. Dalawang malalaking desisyon mula po sa US regulators ang sabay na nakatakdang lumabas at ito ay posibleng magbago sa direksyon ng parehong kumpanya at token. Ang una ay tungkol po sa Spot XRP ETF na matagal nang hinihintay ng mga investors. At ang pangalawa naman ay tungkol po sa application ni Ripple para sa isang US National Bank Charter. Kung pareho po itong pabor kay Ripple at kay XRP, maaari itong maging turning point sa buong industriya ng digital assets. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang desisyon ng SEC tungkol sa Spot XRP ETF. Ang unang malaking balita ay galing po sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Noong August 18 ay inannounce po nila na muli po nilang i-delay ang kanilang desisyon tungkol sa Spot XRP ETF na in-apply ng in-applyan po ng mga malalaking kumpanya tulad ng CoinShares, Grayscale at saka 21 Shares. Sa halip na magdesisyon po agad, itinulak ng SEC ang final deadline hanggang sa huling bahagi ng October 2025. Ito na po ang ikalawang beses na na-delay ang decision. Ngunit ngayong October ay hindi na sila pwedeng magpaliban pa dahil ito na po ang final review period na pinapayagan ng batas. Ibig sabihin ay obligado na silang magdesisyon kung aprobado ba o rejected ang mga proposal. Kung aprobado ang Spot XRP ETF, ito po ay magbibigay daan para makapag-trade ang regulated investment products na direkta na nakatali po sa presyo ni XRP sa mga US exchanges. Ang epekto po nito ay mas maraming institutional at saka retail investors ang magkakaroon ng access kay XRP. Kaya ang market impact po nito ay kung sakaling maaprubahan ito, tataas po ang liquidity ng XRP at mas lalaki ang kanyang credibility. Pwedeng umakyat po ang presyo dahil mas maraming malalaking kumpanya ang papasok. Pero kung ma-reject, mananatili sa kasalukuyang sitwasyon sa XRP at posibleng bumagsak ang short-term sentiment ng market. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng bank charter application ni Ripple? Yan, ang ikalawang desisyon ay tungkol po sa application ni Ripple para sa isang US National Banking Charter. Noong July 2 ay nag-submit po si Ripple ng kanyang request sa Office of the Comptroller of the Currency or OCC. Ayon sa rules, kailangang magbigay po ng desisyon ang OCC sa loob ng 120 days mula nang matanggap ang kompletong application. Dahil dito, malaki po ang posibilidad na ang kanilang ruling ay lalabas din sa huling bahagi ng October. Kapag naaprubahan, makakakilos po si Ripple bilang isang nationally recognized bank sa US. Hindi lang siya basta payments technology company, kundi isa pong regulated financial institution. Pwede na po siyang mag-expand ng kanyang serbisyo sa mas malawak na larangan ng banking. At ang market impact po nito ay kung maging successful po ito, mas magiging solid ang position ni Ripple sa financial sector at tataas ang kumpiyansa ng mga investors. Dahil malaki rin ang hawak ni Ripple na XRP sa kanyang balance sheet, posibleng umangat din ang value ng token kung magiging opisyal na bangko na ang kumpanya. Ayan, bakit naman po mahalaga ang timing ng dalawang desisyon na ito? Ayon po kay Ginoong Bill Morgan, isa po siyang kilalang figure sa XRP community. Ang sabay na timing ng dalawang desisyon na ito sa October ay napaka-critical. Isipin mo, sabay na magbibigay po ng ruling ang SEC tungkol sa ETF at ang OCC tungkol sa bank charter application. Yan, meron pang pinost si Ginoong Bill Morgan nitong mga nakaraang araw lamang. Ayan po.
Yan, si Ginoong Bill Morgan na meron pong 25.6K na followers. Yan, isa po siyang lawyer. Ayan, sports fanatic at saka digital enthusiast. Yan, sabi niya rito, all this spot ETF including XRP spot ETF being delayed until the late October 2025. Then you have Ripple's application for a national bank charter that was filed on July 2nd, 2025, which according to the OCC manual should generally be decided within 120 days, which means by the end of October, a lot could happen at once in October. Kaya ayan, talagang may matitindi po talaga ang magaganap ngayong buwan ng October. Masasabi natin na considered po ito na catalyst. Ayan. As noted, the OCC generally aims to decide a charter application within 120 days of receipt or sooner if the filing qualifies for expedited review. Kaya yan, 120 days. Kaya talagang tumapat pa yan sa approval ng XRP spot ETF. Yan, kung pareho pong aprobado ang dalawang malalaking kaganapan na ito, ay posible pong magkaroon ng bagong chapter itong sa XRP kung saan siya ay makakakuha ng mas malawak na access at mas mataas na institutional recognition. Ang ganitong klase ng regulatory clarity ay makakapagbigay ng matibay na pundasyon para kay Ripple at kay XRP sa mga susunod na taon. Ngayon, ang market impact po nito ay posibleng magkaroon ng price rally sa XRP bago pa lumabas ang desisyon dahil maraming traders ang mag-aabang. Pero kung may rejection man sa alinman sa dalawang ito, pwedeng magdulot ito ng biglang pagbaba ng presyo. Ayan, ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa ETF? Ayan, si financial commentator Zach Rector ay nagbigay po ng kanyang pananaw tungkol sa possible na epekto ng ETF approval. Ayon sa kanya, kung aprobado ito ay maaring magkaroon po ng short-term price surge sa XRP dahil sa excitement ng market. Pero binigyan din niya ng babala na posibleng may ilang early investors na mag-take profit agad, kaya maaari pong magkaroon ng temporary pullback. Sa long term naman ay naniniwala siya na ang pagpasok ng XRP ETF ay magdadala po ng steady inflows na makakapag-sustain ng demand. Ito ay pwedeng maging dahilan para umabot sa XRP sa double-digit price levels. Kaya ang market impact po nito ay kung tama ang prediction na ito, mas lalong magkakaroon ng kumpiyansa ang mga investors na mag-hold kay XRP dahil sa kanyang long-term growth potential. Yan. Bilang panghuli, para po sa akin, ang October 2025 ay maaari pong maging isa sa pinakamahalagang buwan sa kasaysayan ng XRP. Kung parehong aprobado ang ETF at ang bank charter, magkakaroon po ng bagong yugto si Ripple at si XRP na magdadala sa kanila sa mas mataas na antas. Ang dalawang desisyon na ito ay hindi lamang tungkol sa presyo, kundi tungkol din sa kanilang long-term positioning sa global financial system. Kung ETF approval lang ang makuha pero hindi ang charter, malaki pa rin ang epekto dahil bubukas ang pinto para sa mas maraming investors. Kung charter lang ang aprobado pero hindi naman ang ETF, mas magiging solid ang position ni Ripple sa financial sector. At kung parehong ma-reject, tiyak na may malaking short-term negative impact sa presyo ng XRP. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na ang laban. Sa kabuuan, ito ay isang make or break moment para kay Ripple at kay XRP. At bilang isang crypto enthusiast, nakikita ko ito bilang malaking opportunity pero may kasamang risk na dapat po nating paghandaan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.